Sunod-sunod na to. Eto na. Sara Duterte, tinatakasan ang baha sa Davao City. Eto na, mga kababayan. Oo, ayun. Arthur G. La Cruz, mega love shoutout po. And kay GSD, ha, DDS, Biri, 8080, bulag pa rin. Ayan, nahuli lang si Kulaong dahil nagpasikat noong pandemic, sabi ni Ma'am Lili Tonini. Oo, ganyan nga talaga, Ma'am Lili Tonini, di ba? Yung kinalampag niya yung mga bahay. Tapos, pinagkakitaan mo dahil sa content mo. Alangan naman magbablog ako, hindi ako kumikita. Sino ba namang tanga? 'Di ba? Sinong tanga, Pokemon, na magbablog dito na hindi kumikita? Try mo kayang mag-vlog na hindi ka kumikita. Nagsayang ka ng laway, nagsayang ka ng pagod, nagsayang ka ng kuryente, nagsayang ka ng internet, tapos hindi ka kikita. At least hindi ako bayad. 'Di ba? Nag-vlog man ako, nag-content man ako, nagbe-base ako sa balita. Hindi ako nanghihingi ng topic sa mga politician. At higit sa lahat, hindi ako bayaran. 'Di ba? Bakit? Oh, nakakita ba kayo dito sa akin na nagba-vlog ako na utos ni BBM? Nagba-vlog ako na utos ni Sara Duterte? Wala. Nagbe-base lang ako sa balita. Kung ano ang nasa balita. Di pinagkakitaan mo pa rin ang Duterte. Wala nga akong pakialam kung kumikita ako sa mga Duterte. Kasi kung tutuusin, yung kinikita ko sa pagkukontent sa kanilang kabulastugan at sa kanilang kapalpakan, barya lang yan sa kanila. Sila nga kumikita sa buong bayan dahil sa tax na ninakaw nila 'Di ba? Wala akong pakialam at wala kang pakialam kung kumikita ako sa pagkukontent sa balita galing patungkol sa mga Duterte sa kanilang kapalpakan. Kasi yung kinikita ko, barya lang yan sa kanila. Biruin mo yung kininakaw nila sa taong bayan na tax, isa na yung confidential fund, barya lang yan. Diyos mio marimar. Pambili nga lang yata nila ng bagyang sinasahod ko. Yung sinasahod ko sa YouTube, wallet lang ni Kitty Duterting Louis Vuitton yan. Yung sinasahod ko sa YouTube, lipstick lang ni Kitty Duterte na Hermes yan. Di ba? Mag-content ka ng iba, sure yan, mababa ang views mo. Bakit mo ko tuturuan? Gagawin mo pa akong tanga. Yung mga DDS na supporter ni Digong, ang utusan mo dyan kasi mga bobo sila. Meron pang ako napanood na vlogger na araw-araw ako kinukontent. Yung vlogger na, ganun ang paningin, yung mukhang pusang Siamese. Araw-araw, sabi ko nga sa comment ako dun sa live niya, parang kutang-kuta ka na sa akin na, gawa ka ng sarili mong vlog. At least ako nagsikap ako, hindi ako nagnakaw ng pera sa taong bayan. 'Di ba? Taas noo ako maglalakad na wala akong kaso at hindi ako mai-impeach. Sunod tayo mga kababayan. Sara Duterte pupuntang Qatar sa panahon na kung saan binaha ang Davao. 'Di ba? Ma'am Nigilia Yuki, maraming salamat po. Like po kayo mga kababayan, ipantay niyo po. Eto. Mga kababayan. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa Qatar sa May 27 at pupunta sa the Netherlands mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 31, makikilahok din siya sa isang mapayapang pagtitipon ng mga Pilipino sa harap ng International Criminal Court sa The Hague. Habang nasa ibang bansa si Pipi Sara, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang impeachment court sa June 3. Diba? Tignan nyo mga kababayan. Si Sara Duterte pupunta ng Qatar. Ngayon, pagkatapos sa Qatar, magkaroon sila ng rally doon, didiretso sa The Hague, sa Netherlands. Bibisita kay Digong. Ngayon, mga kababayan, mas inuna pa niya ang pagpunta sa Qatar at pagkaroon ng rally na Bring Him Home Duterte at pagbisita niya sa kanyang tatay na safe naman niya ang tatay niya dun. Nakakulong, may doktor, may pagkain, di ba? May mga nurses pag inatake sa nguso. Tapos yung baha sa Davao. Ang tao, binuto sila para magserbisyo sa kanila. Pero saan sila magsiserbisyo? Sa Qatar. Saan siya magsiserbisyo? Sa tatay niya. Tignan nyo, meron akong ipapanood sa inyo na mula sa News 5 na ang baha sa Davao, super. Perfect na perfect ang baha. Tignan nyo, mga kababayan. Wait lang, kasi naglo-load tayo. Ito. Kita niyo ang baha?
Nakita nyo naman siguro mga kababayan yung baha sa Davao. Oo, ultimo motor, inaanod na sa lakas ng tubig. Tapos nagawa pa ni Sara Duterte, pumunta ng Qatar. Ayan o, kita niyo po, News 5 po yan. Nabangis na ito, no? Ano, naanod na. Oh. Kita nyo? Yan po ang baha sa Davao City. Ultimo motor, inaanod po. Tapos si Sara Duterte, pupunta ng Qatar. Akala ko ba para sa tao, para sa bayan? Ano? 1PH News ng TV5. So ngayon mga kabayan, akala ko ba binuto sila ng tao para magserbisyo? Binuto si Pulong, si Baste, anak ni Pulong, si Sara, mga senador ni Sara, para magserbisyo sa bayan. Bakit mas inuna pa ni Sara ang magserbisyo sa Qatar para magrally-rally para mapauwi ang kanyang ama? Bakit? Nakakatulong ba sa bayan yung pagrarally kay Digong na bring him home? Hindi. Nakakatulong sa bayan kung paano nila sugpuin yung baha sa Davao na halos 4 na araw na. 4 na araw na yung baha sa Davao. May solusyon ba sila? Ngayon, inyo sasabihin mga taga Davao na DDS na ang mga Duterte ay para sa inyo. Mas binigyang priority ni Sara ang paglipad niya sa Qatar para magsagawa ng malawakang rally para sa Bring Him Home Duterte. Pero yung baha sa Davao, tinakasan. Impeachment nga niya, tinakasan niya rin eh. Diba? Ganyan, actually mga kababayan, hindi na po bago sa akin yan at hindi na po bago sa atin, mga Pilipino yan, na ganyan po talaga ang ginawa ni Sara. Naalala nyo noon, nang binaha ang Maynila, saan si Sara napunta? Sa concert ni Taylor Swift sa Germany. Diba? Kung naalala ninyo noon, yung Bagyong Christine, wala si Sara Duterte. Instead na tumulong siya sa mga nabahaan, nandun siya sa Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift. Di ba? Ngayon naman, instead na tulungan niya ang mismong kanyang lalawigan, ang kanyang lungsod, ang kanyang tinitirhan, ang kanyang pinagmayabang na land of eagle. Di ba? Tinatakasan niya. Mas binigyan niyang priority yung rally doon sa Qatar at pagpunta sa kanyang ama sa dahig na ang ama niya hindi naman binaha doon. Ngayon, sasabihin na naman ng mga DDS yan sa Davao, okay lang yun, Kent, wala kang pakialam kung hindi kami puntahan ni Sara dito. Kasi, naintindihan namin ang tatay niya nakulong. Palibhasa kasi hindi mo tatay nakulong. Eh, paano ba naman makulong ang tatay ko? Hindi man pumatay ng 30,000. At hindi nagnakaw ng confidential fund. Diba? Biruin ninyo, 4 na araw na yung baha na yan. O ngayon, tanungin ko kayo, yun bang binuto ninyo mga Duterte mula sa mayor, congressman at city councilor? Naibsan ba ang baha? Ano gagawin ni Pulong yan, anak ni Pulong at ni Baste? Higupin nila yung tubig para mahubas ang tubig? Ano gagawin na butasin ang lupa para sumunop ang tubig? Wala silang nagagawa. Yan ang pinakaunang sinabi ni Carlo Nograles na kung ang ibang lugar nasolusyonan ang baha, bakit sa Davao hindi natin kayang solusyonan? Ilagi nating pinagmayabang. Di ba? Lagi nating pinagmayabang sa buong mundo na sikat ang Davao. Ang Davao ang pangatlo sa Canada at Amerika na may 911. Ngayon, try nyo tumawag sa 911 kung natuyo ba ang tubig dyan. Nakakatulong ba ang pinagyabang ninyong 911? Na 3 lang ang may ganyan sa buong mundo, Canada at Amerika at Davao lang. Tumawag ka nga ng 911 kung natuyo ba ang tubig dyan, na wala ba ang baha. Walang kwenta yung 911 ninyo. Walang kwenta yung punuin ninyo ng rally. Sige nga, ngayon nga kayo mag-rally na ganyan kalalim ang tubig. Sige nga. Tanungin ko kayo, mga DDS dyan sa Davao. Ngayon nga kayo mag-rally na ganyan kalaki ang tubig. Mag-rally kayo. Sabihin ninyo, kasalanan to ni BBM. Binaha ang Davao. Kasalanan to ni Marcos. Nilunop kami.
Ba't hindi kayo mag-rally ngayon? 'Di ba? Sinampal na kayo ng katotohanan. Sinampal na kayo. 'Di ba? 'Di ba? Binaha na kayo. Pinakita na sa inyo. 'Di ba? Ngayon kayo mag-rally at sabihin ninyo, asaan si ano? 'Di ba? Sabi ni Midnight, ibig sabihin wala siyang pakirespeto sa batas natin. Simple lang na panahon nila, anong ginagawa nila kay Leila de Lima? Walang kasalanan, ikulong nila. Sila kita ang kasalanan, baliwala sa kanila. Kaya nga po 'di ba? Tignan ninyo, asaan na yung pinaglalaban ninyo dyan na magaling si Duterte? Ngayon, sasabihin na naman ng mga taga Davao na didiis yan. Wala kang pakialam kasi hindi ka taga Davao. Bakit hindi kayo mag-rally ngayon? At sisihin ninyo si BBM dyan. Nang malaman ninyo kung si BBM ba ang may kasalanan yan. Kasi pag hindi kayo makautot, kasalanan ni BBM. Kapag nagmahal ang bilihin, kasalanan ni BBM. Kapag lumiit ang sahod, kasalanan ni BBM. Kapag naglindol, nagbagyo, nagbaha, kasalanan ni BBM. Bakit hindi ninyo ngayon sabihin kasalanan ni BBM yan nang ma-real talk kayo? Ng mga loyalista at kakamping. 'Di ba? Diyos mio marimar. Ngayon ninyo sabihin, syudad yan binaha. Walang bagyong binalita. Walang bagyong binalita ngayon. 'Di ba, Ma'am Cecilia Vina? Oo, naalala ko 'yon, Sir Kent. Ngayon umalis na naman ngayong bumabaha. 'Di ba, ang lugar nila Inday Sara Lustay, kinakarma na sila. 'Di ba, biruin nyo nung binaha ang Maynila, si Sara pumunta ng Germany, nag-concert. Ngayong mismong lugar niya binaha, pumunta ng Qatar at mag-rally. 'Di ba? Ano 'yan? Mas nagawa pa ni Actually, si Digong kahit hindi bisitahin niya ni Sara doon, si Digong safe na safe. Kasi hindi siya pababayaan ng mga doktor doon sa ICC facility kasi karapatan yan, no? Karapatan yan ng ICC na kung ano man ang mangyari sa mga nakakulong sa kanila, ipananagutin nila. 'Di ba? Ngayon, mas unahin ninyo yung taong bayan kasi yan yung bumuto at nagpasahod sa inyo. Hindi naman nakakatulong sa mga nabahaan sa Davao yung pagpunta ni Sara kay Digong. At higit sa lahat, hindi nakakatulong sa Davao at sa Pilipinas yung pag-rally-rally, no, ni Sara doon sa Qatar sa Bring Him Home Duterte. Kaya Ma'am Arlene, 'di ba? Tignan ninyo, pinabayaan kayo. Ngayon ninyo masasabi na, talaga po ba? Hindi naman to paninira kasi bakit? Kalat na po yan sa buong social media. Mango Pie Miguel shoutout po. Dito lang kami sa Causeway. 'Di ba? Dapat paimbestigahan si matagal na yan mga kababayan. Biruin ninyo mga kababayan, ang Davao 4 na araw na lubog sa baha. Buti pa nga ang PCSO namigay ng tulong dun sa mga nabahaan. 8,000 ka mga pamilyang nabahaan binigyan ng tulong ng PCSO na kung saan sabi ni Maharlika na binulsa daw ng PCSO ang pera ng taong bayan. Bakit? Asaan ba yung pinagyabang ni Maharlika na Vice President niya? Tumulong ba? Lagi din kuryente, gas shortage ang Davao. Kahapon lang 5 hours brownout. Di ba? Tignan ninyo mga kababayan, hindi ninyo maitanggi na ang Davao lubog na baha. 'Di ba? Tapos nagawa pa ni Sara pumunta sa Qatar. Biruin ninyo mga kababayan, nagawa pa ni Sarang pumunta ng Qatar para mag-rally, samantalang yung Davao City na baha. Bisita si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa Qatar sa May 27 at pupunta sa the Netherlands mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 31, makikilahok din siya sa isang mapayapang pagtitipon ng mga Pilipino sa harap ng International Criminal Court sa The Hague.
Habang nasa ibang bansa si PP Sara, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang sa June 3. Oh. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi siya haharap. 'Di ba? So, ibig sabihin, Manggupay, ayun, nasa Kuswi din ako, Kent. Ayun, sa Peterson Street. Di ko alam yung Peterson Street, pero andyan lang yan, malapit lang yan sa Sogo Mall eh. Oh. 'Di ba, Mamil Domingo, Ilocana Suplado Vlog, hello po. Oh. 'Di ba, Ma'am Ilocanong Vlog? Ayan. Dito lang kami sa may Jollibee, malapit sa Causeway. Ngayon, mga kababayan, ito ang masasabi ko sa inyo. Naku, ewan ko ba dyan, mga taga Davao, bahala na nga kayo sa buhay ninyo. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng sibil, mga matatanda na tayo. 'Di ba? Tignan nyo, tinatakbuhan niya ang kanyang impeachment. So sa madaling salita, kung wala siya sa 27 at bumalik siya ng June 3, June 2 ang kanyang hearing, di wala, hindi nga siya a-attend. Oh, ang a-attend na naman doon, mga panauhin. Tapos yung mga representative niya doon, atakihin na naman yun pag ini-interview. Di ba? Atakihin na naman yun sa puso. Tapos magagalit na naman siya. Tapos magmura na naman siya. Putang ina ninyong lahat. Gagano na naman siya. Oo. Sino na naman i-interviewin yan? Sino na naman ang tatanungin yan doon sa Senate sa kanyang impeachment trial? Abogado na naman niya. Yung kanyang mga chief of staff na naman. Di ba? So madaling salita, hindi nga siya pupunta. Tinakasan niya impeachment, tinakasan niya rin yung baha. Ngayon ninyo tanungin na ang mga Duterte ay para sa tao. Di ba? Ngayon ninyo sabihin na ang mga Duterte ay para sa bayan. Oh, kapag may problema silang kinakaharap, nawawala sila. Tignan nyo, si Bato nga ngayon, no? Oh, nawawala. Di ba? Oh, ito na mga kababayan, tapos na tayo dyan.